So, tapos na tayo sa box, polysolid, press, pull, and extrude. Doon na tayo sa special na command to create mga 3D. So, una dyan si revolve, then si sweep, and si loft. So, umpisahan natin kay revolve. So, si revolve, so, nakaka-create siya ng 3D solid by rotating cross-section. So, nag-rotate ka dito, ibig sabihin, meron ka dapat axis. Okay, so, saan tayo magpaikot? Kunwari dito, sa line na ito. Mag-revolve tayo dyan, gawa tayo ng donut. So, since nasa ang axis tayo, nasa world coordinates tayo, so yung top view or sa XY plane tayo makakapag drawing ng guideline. So, gawa tayong donut, ibig sabihin kailangan mo ng cross-section ng donut mo. So, kunwari, it's 800 ang radius niya. So, that's radius. And this one, located siya, located ang center line ng circle natin ng, say, 400 from this line. Itong line na to. So, move ko muna to, ilagay ko muna siya dito. Saka ko siya i-move ng precisely ng 400. Ang angle is 0. So, wait lang. Nasa XY plane tayo. Baka hindi nyo makita. So, nakikita nyo, XY plane is the top, no? Medyo naka-horizontal siya. So, iikot ko para makita natin siyang nakaganyan. So, ganyan ang top view. So, ito ang vertical, pag ganito ang horizontal. So, gusto ko nandito siya. 400 mm from this line. So, i-move ko siya vertically upward ng 400 angle 90. Hindi na gano'n. Again, move natin siya. Yun na yun. 400. Oh, yun na yun. Let's annotate. Maliit yata masyado. Oo. Maliit masyado ang pinigay kong distance. So, ando nga natin. Gawin natin siyang distance na 200. Basta 2,000 or 2 meters from the line. So, 90 degrees. Ayan. So, ito maganda na siyang i-revolve niyan. So, mag-revolve niyan tayo around about this axis. So, magiging donut siya. So, punta sa revolve. Select the object. Enter. And then, select mo yung axis. So, sabi nito, specify the axis. So, ito yung axis natin. Dito natin paikutin, di ba? So, ayan, umikot na siya. So, tatanungin ka niya ulit kung ilang degree yung rotation mo. Ibubuo mo ba siya? So, kung buong rotation, dapat 360 degrees. Kapag quarter, edi 90 degrees lang. If half, 180 degrees. And so on. So, kunwari, mag 1/4 muna tayo. So, that is 90 degrees. So, makikita nyo dito yung 1/4 na rotation. Magandang makita yan sa side view. So, punta nga tayo dito. Dito na lang. Mag-side view tayo dito para makita natin sa right side view. So, dito mas makikita mong naka-quarter circle talaga siya. So, kung gusto mo ibahin yung angle, gawin mo siyang 1/2 rotation, 180. So, pwede. Basta ito, yung triangle arrow na to, pwede mo pa iba-ibahin. 275. Ayan yung rotation. Pwede mo pang ibahin. Kung gusto mo, makikita mo din siya dito sa properties palette. So, 360 natin yung ikot. So, dapat buong donut na siya. So, ayan. So, pwedeng gamitin, no, si revolve imbes na si, kanina, si torus. Pero, may iba pa kasing gamit itong revolve. Kunwari, irregular shape. Gagawa ka ng vase na may kakaibang magandang design. So, mas pwede si revolve. Kasi ito, kahit anong shape, pwede niyang i-revolve.
So, gawa tayo ng isang vase dito sa gitna ng z-plane. Kasi dapat nakatayo yung vase mo. So, sa front view ka. So, dapat dito tayo magdo-drawing sa front plane, sa z-plane. So, nasa z-plane ba tayo? Wala. Nasa world tayo. So, punta tayo sa front plane para nasa z-plane tayo mag-drawing. So, ngayon nasa front plane na tayo. Pwede na tayo mag-drawing dito. So, gawa tayo ng vase. So, nga pala, kapag nagto-2D ka dito, nag-i-sketch, yung trim command sa 2D drafting dati na ginagamit natin, medyo may pagka-limited siya. May mga times na hindi ka makakapag-trim ng 2D object mo. So, yung mga ganon, kapag kailangan mo talaga yung ganong shape, kailangan i-work around mo siya. Gawa ka ng ibang paraan para ma-achieve yung shape na yon. So, now, since gagawa ko ng vase, kapag nagre-revolve ka, ang kailangan mo lang na shape is yung kalahati. Kasi i-revolve mo lang siya. So, kunwari gagawa ako ng vase. Kung ano-ano itsura na lang. Nilagyan ko ng semicircle dito. Nilagyan ko ng ellipse dito. Parang mali. So, gagawa lang ako ng isang random vase. Kung ano-ano lang ang design. Hindi na yan. Hindi siya smooth. Ano ba to? Sige, okay na yan. Wait lang. Gandahan lang natin ng konti. Nagawa ko na lang siya. Ibababa. And gusto ko po ano siya dito eh.
Okay, so ito yung cross-section. Let's fill it na ito. Para mas smoothen lang siya. So, yan. So, ito yung cross-section ko. Gusto ko rin i-fill ito. Radius, like 50. Okay. So, mga okay na. So, yun yung cross-section. Then, i-revolve na natin siya. Para magandang, sige, flat na lang siya. Para magandang naka-semicircle din yun eh. Anyway, ito na yung i-revolve natin. So, dito, kailangan, kung gusto mo solid siya, kailangan mo din siyang i-region. So, kung nari, ganyan lang yung area mo, kapag i-revolve mo yan, pati nag-select ito. Naglalag na ang AutoCAD. So, kung yan lang yung bounded area mo, and then broken lines yung cross-section mo, kapag ni-revolve mo yan, so, pag-click na revolve, hihingi siya ng axis, then enter. Yan yung nare-revolve mo. So, as you can see, it's hollow. Ano yung hindi hollow? Yung rectangle dito sa taas. Kasi buong rectangle yung ginamit ko dyan. Tapos, finilet ko lang dun sa corner niya. Pero, ayun, ito nga, since broken yung dito, ito lang yung buo, broken na yung iba, hollow yung loob nila kapag nag-revolve ka sa nila. So, kung gusto mo siyang maging isang solid container, kailangan mo siyang gawin na region. So, since ito lang yung hindi nakabuo, buuin natin siya. I-region natin. So, may na-region wala. Kasi, kailangan mo i-enclose ito. So, mag-create ako ng line dito para close na siya. Pero, wala siyang line dito. So, meron lang line dahil sa rectangle. Pero, walang line mismo yung para dito. So, kailangan may line din yun. As in, sarili niya. Kasi kapag ginawa mo yung, anong tawag dito, region, diba isang buo na siya. Tapos kapag ni-revolve mo yan, magiging part na siya nung revolve. Hindi siya solo lang. So, hindi kasali to. So, deselect mo siya. So, eto na yung buong area mo. Ay, sa ilalim mo lang line. So, kailangan may line din to para close yung region natin, yung area. So, okay na, no? Yan. May hindi pa ba nasa-select na line? Mukhang na-select naman na. Okay? Ito rectangle, wag na kasi naka-close naman siya kanina. So, mare-revolve mo siya ng solid. Ito na lang yung i-region natin. Yung lower part ng jar. So, i-region mo na siya. So, isa-select din pala ulit. So, isa-isa mong isa-select. Hindi, isa. Pag may naselect kang hindi kasali, i-deselect mo. Shift and then click the object. So, okay na. Pagka-enter mo, hindi pa rin siya. So, ayun, nabuo na. Hindi pa rin siya nabuo. Bakit?
So, hindi siya nagbuo. Naglalag na ang AutoCAD. So, kung yan lang yung bounded area mo, and then broken lines yung cross-section mo, kapag ni-revolve mo yan, so, pag-click ng revolve, hihingi siya ng axis, then enter. Yan yung nare-revolve mo. So, as you can see, it's hollow. Ano yung hindi hollow? Yung rectangle dito sa taas. Kasi buong rectangle yung ginamit ko dyan. Tapos, finilet ko lang dun sa corner niya. Pero, ayun, ito nga, since broken yung dito, ito lang yung buo, broken na yung iba, hollow yung loob nila kapag nag-revolve ka sa nila. So, kung gusto mo siyang maging isang solid container, kailangan mo siyang gawin na region. Yung cross-section natin, isa dito, isa sa baba. So, pag hiwalayin natin, ito munang malaki sa taas. So, siya muna yung enclosed area. So, gawin natin siyang region muna. Itong una, ito, yan. So, siya muna. So, naging region na.
So, naging buo na siya. Ngayon, pwede natin siyang i-revolve. Yan, ito, pwede natin i-revolve ito. So, yung axis natin is this one. Okay. So, let's use yung revolve command. Select this one. Gusto niya, isa-isa eh. Then, pagka-enter mo, after mo ma-select lahat ng i-revolve mong objects, just click enter, and then lalabas ito. So, ilalagay mo din how much angle ang iyong rotation. So, maliit lang angle. Makikita mo din dito yung angle of rotation. Mari gusto ko 90 degrees. So, ina 90 degrees niya. So, that's revolve. So, kung gusto mo 100 degrees, ganyan. Okay, ba't ano to? Ay, naiwan to. So, magkahiwalay sila, no? So, 90 degrees pa rin. 110 na pala. So, yan. Ay, naiwan din to. Tatlong segment pala tayo. So, yan. Ito yung base natin. Then, next. So, that's for the revolve command.